Magandang umaga, magandang tanghali o hapon o gabi sa inyong lahat. Saan mong panig kayo ng mundo nanonood ngayon o anumang oras sa inyong napaka-busy araw nyo napapanood ang aking video. Ito muli si Apo Adman ng Luntiang Agama Natural Divine Archshine of Healing. At sa araw na ito, gusto kong basahin ang isang special comment ng ating very special supporter, no? At ang pangalan niya ay si Project Tala. Pero si Project Tala ay hindi lang si Project Tala dahil siya rin ang Bihas Pilipinas. Pero bago ko sabihin kung paano ko nakilala ang Project Tala at ang Bihas Pilipinas, basahin ko muna ang kanyang komento. Sabi niya, Apu, you are the most knowledgeable in this field, I believe. You are also gifted in communication. I wish you a speedy 1K and it will be possible, lalo na I noticed lumable up ang mga videos nyo. Silent watcher here, but I am also your avid commenter randomly. I thank you for helping one person I know. Thanks for being part of the answer the person was seeking. When the other people also send me email messages, I always tell them to go visit you, especially the PhilAms. My father just passed away. When my mom passed away years ago, I lost all my fears of ghosts, and ultimately about that too. I had 3 near deaths. I have insight as well, communicating with the dead. By the way, I do not know if you happen to know Madame Bernadette Nepomuceno. She is a psychologist, but she also has a gift speaking with dead or ill people. She is a kind person, emitting warm energy like you. Nang magtipon-tipon at magdiwang, tumugtog ng kagalakan ang lahat. Papuri at parangal sa diwatang nasa atin. So, thank you very much, Project Tala, no? Unfortunately, I do not know about Madame Bernadette Nepomuceno, and I really want to meet her, no? To exchange some our experience on how to communicate with the dead people and also to share our knowledge on healing arts. Ayun, pasensya na mga kalahi, medyo English-Englishan tayo dahil kasi nag-English si Ma'am Project Tala, no? But anyway, before kasi tayo nag-vlog, no, ang medium of instruction natin or language na ginagamit natin talaga is English, lalo na sa dati nating channel, or actually active pa rin naman ang channel natin, ang Peace Prayer TV, at gayon din sa hilotacademy.com. The reason why nag-focus tayo ngayon dito sa Luntiang Agama channel, because this is our mother, no? Mother Shrine. Ito talaga yung parang ito talaga yung re-register natin na una sa Securities and Exchange Commission para gawin ang mga mission na ito. Ang mission ng pagdadasal sa kapayapaan at pagtuturo ng ating mga tradisyon at kultura sa pamagitan ng hilotacademy.com. Nung una, medyo nahirapan ako dahil kasi ibang channel, ibang account ang bubuksan ko para mag-upload ng mga videos, ng mga katuroan, at gayon din naman sa ibang channel sa pagdadasal. Since ang Luntiang Agama ay simbahan na nagpo-promote siya ng indigenous spirituality, no, at saka techniques, practices and belief, so inisip ko na dito na lang lahat natin ilagay sa iisang channel at bigyan ko na lang ng playlist ang bawat mensahe o bawat gawain natin. Kaya kung mapapansin nyo, ang Luntiang Agama ay maraming playlist na rin, no? At yung private teaching natin, private teaching natin sa Hilot Academy ay naka-unlisted. Pero meron tayong mga available teachings na makikita nyo sa ating mga video na ipinapalabas dito sa Luntiang Agama channel or Landas ng Lahi, no? At yun nga din, no, Landas ng Lahi na ang pangalan natin at hindi Luntiang Agama, dahil yung Landas ng Lahi, yun po yung acronym na matagal na nating itinatago since 2012. Ang Landas ng Lahi ay ibig sabihin Luntiang Agama Natural Divine Archshine of Healing Incorporated. Yung lahi, L-A-H-I, Luntiang Agama Healing. Supposedly, yun din pinangarap ko, Madam Tala, no?
na nung unang panahon, nung sinimulan ko ang Luntiang Agama, is gusto ko magkaroon ng Healing Institute or Hilot Institute. Pero yung Hilot Institute na yon, ipinanganak naman, isinilang naman bilang hobby or Hilot Academy of Binabaylan. Kaya dito na tayo nagfo-focus ngayon, no? Pero yun nga ba, sino nga ba si Project Tala? Paano nga ba natin nakilala si Project Tala o Dihas Filipina? Actually kasi nagkaroon ako ng estudyante noon, I think 2016, 2017, na galing PhilAm siya. Ang pangalan niya si Koy Koy, no? Nag-aral siya sa akin nag-take siya sa akin ng one-day workshop, seminar on Philippine herbs, no? And then I introduced her to our culture kung paano gumawa ng herbs, at gayon din is I think nagpahid din siya, no? Tinuruan ko rin siya ng technique on paano gamitin ang mga halaman in application, in physical application sa katawan. Kasi pag pinag-uusapan ang herbalism or paggamit ng herbs, dalawa po pamamaraan noon in terms of healthcare. Una is external, no, yung topical application, at saka internal application. So tinuro natin sa kanya yung external application kung paano ipahid ang mga dahon-dahon, no, ang mga halaman, at anong bahagi ng halaman ang dapat natin gamitin. Most likely iniisip natin, no, kadalasan is mga dahon, pero hindi lamang dahon, kasi yung meron ang halaman, meron din siyang tangkay, meron din siyang katawan, at meron din siyang ugat. So lahat yan ay maaari nating magamit, at meron din sila iba't ibang pakinabang. So nag-connect ako doon kay Koy, na student ko. Lahat naman siguro ng mga naging student ko is nako-connect ko dahil they inquire, kaya I kept their emails. Pero hindi ko na itatanong sa application form nila kung meron silang Facebook or social media. Mahalaga lang sa akin kasi noon is yung email address para makontak. Pero lately, di ba, nung sumikat si Facebook, social media, parang feeling ko, kailangan ko nang makilala ang mga estudyante ko. Dahil, and especially, yun din ang nagiging problema ko noon, dahil maraming nag-i-inquire, paano ko sila mabe-verify or tawag doon, parang iimbestigahan mo muna sila kung sino sila. Dahil kasi meron kasi mga scammer din, no, na nanloloko din sa inquiry, nagpaasa. So bokya tayo, or hindi naman bokya, no, parang you prepare their materials, then after a while hindi sila tutuloy. So natutunan ko na meron nagpayo sa aking graduate natin, no, na tingnan ko daw sa Facebook kung sino sila at sa kanilang Instagram. So hinanap ko, although after late ko nang nalaman or late ko nang nagamit ang technology ni Facebook, at naging estudyante ko na si Koy, no. Ngayon I'm checking out with Koy, nakita ko ang page na Dihas Filipinas, no, sa Facebook, Dihas Filipinas. So sinearch ko at nakita ko ang gaganda, no, ang gaganda ng mga post niya. It's about herbalism, and akala ko yung Dihas Filipinas ay pag-aari ng estudyante ko na si Koy Koy. So I reached out to Dihas Filipinas at nag-introduce ako, at sabi niya hindi daw. So I was mistaken for other personality. So hanggang ngayon misteryo pa rin sa akin si Dihas Filipinas, no. So I started to follow her Facebook page, and then later on nakita ko na meron siyang YouTube channel at pinalo ko. So yung YouTube channel niyang Dihas Filipinas is more likely panay mga techniques ng herbalism. Honestly, natuto ako sa kakapanood kay Ma'am Dihas, no, kay Dihas Filipinas, yung paggawa ng incense. Napakabisa at napakagaling and very wise, dahil kasi yung tipong usually ang ginagawa ko kasi, di ba, kung makikita nyo may sampagita, nag-aalay tayo ng sampagita sa ating altar. Usually tinatapon na lang yon, pero meron pa palang pwedeng gawin. Ma-repurpose mo yung inalay mong sampagita, no. So yun nga yung paggawa ng incense ko, no, sa technology yan ni Dihas Filipinas. Pero special din talaga sa akin ang pangalang Dihas Filipinas. Alam nyo bakit? Dahil 2011 nagkaroon ako ng shifting, ng spiritual awakening, or no,
paano ba? Spiritual turnaround, no? Na sabi ko, we are working with deities, with gods, all around the world. Pero sabi ko, we are Filipino. At yung trabaho ko noon is hilot. Nagtuturo ako ng hilot. So, during those early days, mga 2011, hindi, mga 2003, before 2010, no, I call upon Jesus Christ, I call upon other gods. And then I realized na, yeah, Pilipino tayo, nagtuturo tayo ng tawas, nagtuturo tayo na may engkanto at diwata. So, bakit hindi natin tawagin yung diwatang manggagamot dito sa Pilipinas? Then, I search the internet, I go to the National Library. Kaso, ang hina, no? Wala ako masyadong makita na nagsasabi na kung sino ang mga diwata ng Pilipinas. Although, sa Google, meron ako nakita, yun nga, si Mapulon, ay isang diwata na manggagamot dahil siya ay diwata ng panahon. But, I am searching specifically kung sino ba talaga ang diwatang manggagamot. No, then I found out ang pangalang Kilubansa. Si Kilubansa ngayon ay nakita ko sa isang website na lumang website na ang sinabi lang niya, si Kilubansa ang diwatang manggagamot, ang ama ni Dihas. Ayun, di ba? Lumabas na ang pangalan Dihas. At si Dihas naman ay ang anak ni Kilubansa na siyang diwata ng mga halamang gamot. So, natuwa ako dahil kasi meron palang diwatang manggagamot sa ating bansa, no? So, ibig sabihin, we are so proud to tell that we have our own God. At yun na nga ang pinagpatuloy ng Luntiang Agama hanggang sa ma-incorporate natin ang Luntiang Agama bilang religious organization, religious corporation soul dito sa ating bansa, no? So, mula noon ay pinairal natin gamit ang karunungan ng ating mga dunong hilot, no? Karunungan ng ating mga ninuno sa panggagamot, at in-incorporate na rin natin ang pananampalataya hanggang sa na-develop nga natin, no? Dahil kasi walang masyadong information about the name Kilubansa, kung taga saan siya, sino ang mga taong sumasamba sa kanya, anong kaya niyang gawin, paano siya sambahin, o ano ang mga offerings niya. Gayon din kay sa halamang gamot na si Dihas, no? Kaya nung nakilala ko si Kilubansa, tinawag ko lang siya. Tinawag ko ang pangalan ni Kilubansa, gumawa ako ng ritual, gumawa ako ng awit para kay Kilubansa, no? Para lalo ko siyang makilala. So yung kanta na ginawa ko ay parang sinimulan ko sa ganito. Kilubansa, 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 eya. Kilubansa, 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 ahoy. Hilom lunas, Kilubansa, hilom lunas, Kilubansa, hilom lunas, ahoy. So yun, every time natatawagin ko si Kilubansa, kinakantahan ko siya, no? Dahil kasi parang napansin ko, yung mga diwata natin, diwata ng lahi natin, is parang they love singing, they love dancing, they love music, no? Although, honestly, ako originally hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong mag-instrument, no, ng musika. Pagpakantahin nyo ako sa video karaoke, nako, Panginoon ko, wag na po, no, dahil hindi kagandahan ng boses ko. But I usually use my voice in calling onto the diwata. At mapapansin nyo naman, sabi nga ni Project Talan na you are also gifted in communication. Ibig sabihin, ma'am, pinasimple nyo pa, ibig sabihin madaldal lang talaga ako, no? So madaldal ako, or talkative, ika nga, no? Pero napakaganda ang term, yung gifted in communication. So I appreciate that. I-claim ko yan, no? Yun na lang term ko, gifted in communication equals to madaldal. Diba? So anyway, so ginagamit ko rin siya hindi lang sa pakikipag-usap sa tao, kundi pati na rin sa pakikipag-usap sa mga diwata. So minsan nakukulitan na rin siguro ang mga diwata, pero ang response nila is amazing.
Since sabi ko nga, walang masyadong information about sa mga diwata. So, ang ginawa ko na lang is, I communicate. Sa communication natin, naniniwala ko, it's not only one way. It is an interactive. At through that interactive communication with the diwata, na-reveal ang Kilubansa healing system. Ayun, di ba? Yun na yung Kilubansa elemental name energetic balance analysis, kung saan ay ginagamit natin, tinuturo na natin siya sa Hilot Academy of Binabaylan, no? Kasama na siya, isa siya sa mga paksang pinag-aaralan sa non-contact Hilot mind and spirit working, no? So sa pamagitan ng pangalan ng tao ay makikita na yung elemental imbalances, no? At ma-harmonize natin yon. At hindi lang siya sa elemental balances, no? Magagamit din yung energy or karunungan ni Kilubansa sa gamutan in terms of curing the house. Yung para bang feng shui ng Chinese, no? Makikita mo kung saan yung mga directions, at mula sa directions na yon, makikita mo rin yung cure or yung gamot sa iyong karamdaman, either mentally, physically, or emotionally. So, ganun ko nakilala si Kilubansa. At si Diwatang Dihas naman ay na kanyang anak, talagang na-in love din ako dahil every greens that I see, no, bawat halaman na makita ko ay iniisip ko nandoon ang energy at presence ni Dihas, which is Diwatang Manggagamot. And kung bakit ako natuwang maigi dahil sa Dihas Pilipinas, kay Ma'am Dihas, is dahil kasi through her, she embody yung presence ng Diwatang Dihas. Kaya tuwang-tuwa ako nung napanood ko ang kanyang video, no, yung video niya about herbalism. Then later on, na-realize ko, is nagtataro card din siya. No, nagtataro card din siya. At yung pagtataro card niya ay makikita naman natin sa Project Tala. So kung papanoorin niyo itong dalawang channel na ito, ang Dihas Pilipinas at itong Project Tala, ay matututo kayo ng maigi. So siguro hanggang dito na lang, naka 17 minutes tayo sa pakikipag-usap. But Ma'am Tala, sana po talaga magkita na tayo. Gusto kong parangalan ang Diwatang Dihas sa inyong katauhan at gawin din sa Diwatang Tala, which is diwata ng mga bituin. Although ang Luntiang Agama din ay tinatawag din minsan ay Tala, no? Ibig sabihin templong anituhan ng Luntiang Agama. Kaya nga ang ating kapatid na Lakay, no, meron siyang technique din. Gamit naman ang baybayin, ang tawag ay si Adtala or si Bulan Adlaw Tala, ang liwanag sa kalangitan na nagiging tanglaw sa gitna ng kadiliman. Maraming salamat po. Naway basbas na mga ninuno at na mga diwata isumainyo. Mayari na pag-asatin. Paalam!